ng mga pangako ay isinusulat sa tinta at binabalewala sa pamamagitan ng malupit na salita, isang babae ang tumawid sa kalahating bansa upang maghanap ng kanlungan sa pagmamahal na ipinangako sa pamamagitan ng liham. Ngunit nang dumating siya sa ilalim ng walang awang araw, nakaranas siya ng pinakamapait na paglapastangan. Tinanggihan siya dahil mayroon siyang mga anak, dalawang inosenteng bata na siyang kanyang pinakamalaking karangalan at dahilan ng kanyang buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin, saan ka nakikinig sa kwentong ito? At ano sa palagay mo? Naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan ang iyong komento, gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito. Texas, Estados Unidos, 1856. Isang malawak at ligaw na lupain kung saan ang hangin ay tila dinadalang hindi lamang ang alikabok, kundi pati na rin ang mga pangarap ng mga nangahas na tumawid dito upang maghanap ng bagong kapalaran. Ang kalangitan ay napakalawak ng walang awang asul na walang pinapatawad. Ang lupa ay tuyo at matigas, puno ng mga tinik at bato, at ang init ay tumatagos sa buto, nag-iwan ng marka sa balat at sa kaluluwa ng mga taong nagpasyang manirahan dito. Eleanor ay mahigpit na humawak sa maliit na kamay ng kanyang anak habang bumababa mula sa magaspang na karwahe na nagdala sa kanya mula Philadelphia pagkatapos ng mga linggong puno ng hirap at pagdurusa. Ang kanyang damit na minsan ay asul na langit ay ngayon ay kupas na dahil sa alikabok at pagod, ngunit ang kanyang postura ay nananatiling marangal, halos hamon sa mundo na madalas nang tumangging magbigay ng awa sa kanya. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang bunso ay natutulog, ang mukha ay mapayapa sa gitna ng kaguluhan na nakapaligid sa kanila, habang ang kanyang panganay na anak na babae ay nakatingin sa paligid ng may takot at pagkamangha. Ang rancho ng Carson ay lumitaw sa kanyang paningin tulad ng isang espesismo sa gitna ng disyerto, isang malaking gusali na gawa sa kahoy at bato na nakatayo sa gitna ng walang hanggang kalawakan. Ang mga bakod ay mataas at matibay na nakapaligid sa ari-arian tulad ng mga pader ng isang kutang naglalayong protektahan ang mga naroroon sa loob mula sa mga panganib ng labas. Ngunit para kay Eleanor, ang mga bakod na iyon ay mukhang mas kamukha ng mga rehas ng bilangguan kaysa proteksyon. Ilang lalaki ang nagtrabaho sa mga koral. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng alikabok at pawis. Ang kanilang mga kamay ay gasgas mula sa walang tigil na paggawa. Tumigil sila sa kanilang ginagawa upang tingnan ang bagong dating. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamausisa at isang bagay na mas madilim, isang uri ng pagtatasa na nagpagalit kay Eleanor. Alam nila kung sino siya, kung ano siya at kung bakit siya nandito. Sa pintuan ng pangunahing bahay, isang babae ay nakatayo na may mga brasong nakapamewang. Ang kanyang figura ay matangkad at payat, halos kulang sa laman, at ang kanyang mukha ay nakakunot na parang nakagawian na. Ang kanyang mga mata, maliit at maitim, ay sinuri si Eleanor mula ulo hanggang paa nang may halatang pagkadismaya. Ito si Martha, ang nag-aasikaso ng sambahayan, ang babaeng nagsulat ng liham na nagsabi kay Eleanor na hindi na siya kailangan, na ang alok ng kasal ay binawi na. Kaya ikaw ang dumating pa rin. Ang boses ni Martha ay malamig tulad ng yelo sa gitna ng taglamig. Sinabi ko na sa liham na hindi ka na kailangan dito. Hindi ka ba marunong bumasa o sadyang tigas ng ulo ka lang? Ang mga salitang ito ay binitawan ng walang pag-aalinlangan, ng walang kahihiyan sa harap ng lahat ng mga naroroon. Si Eleanor ay hindi sumagot kaagad. Hinahayaan ng katahimikan na magsalita para sa kanya. Ang kanyang mga mata ay direktang tumingin kay Martha nang hindi tumitingin sa iba. Bumasa ako. Ang sagot ay dumating ng kalmado, mahinahon, ngunit may bakal sa ilalim ng mahinahong tono. Ngunit gumawa ako ng paglalakbay na mahaba at mapanganib
kasama ang aking mga anak upang makarating dito at hindi ako aalis nang walang makausap si Ginoong Carson ng personal. Kung tatanggihan niya ako, nais kong marinig ito mula sa kanyang sariling bibig, hindi mula sa iyo. Ang tapang sa kanyang boses ay nagulat kay Martha, na halatang hindi inaasahan ang ganitong resistensya mula sa babaeng ito na dumating na tila pulubi. Si Martha ay nag-ibabaw ng ilang sandali. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hindi niya maipahayag ng maayos. Nanatili si Eleanor na nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa mga kamay ng kanyang mga anak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa loob, ngunit hindi nagpapakita ng anumang tanda ng kahinaan sa labas. Ang mga tao sa paligid ay nanonood na may mga bibig na nakanganga, hindi makapaniwala sa ginagawa ng bagong dating na hamunin si Martha, ang babaeng kilala sa kanyang matigas na puso at walang habas na dila. Mula sa kadiliman ng loob ng bahay, isang figura ay lumitaw ng dahan-dahan. Ang mga hakbang ay mabigat at tumutunog sa sahig na kahoy. Ang lahat ay naging tahimik, kahit ang hangin ay tila huminto sa paghihintay. Ang lalaking lumabas ay mataas. Ang kanyang figura ay nag-aatas ng awtoridad kahit na wala siyang ginagawa kundi maglakad. Ito si Caleb Carson, ang may-ari ng rancho, ang lalaking nangako ng kasal sa pamamagitan ng liham at pagkatapos ay binawi ang pangakong iyon nang malaman ang tungkol sa mga anak. Ang kanyang mga mata, asul tulad ng langit pagkatapos ng bagyo, ay tumingin kay Eleanor ng diretsyo. Walang emosyon sa kanyang mukha na gawa yata sa bato. Ang kanyang buhok ay madilim at medyo magulo mula sa hangin. Ang kanyang balat ay kayumanggi mula sa mga oras na ginugol sa ilalim ng araw. Nakasuot siya ng simple, isang puting kamiseta na may mga manggas na nakatiklop at pantalong kayumanggi na puno ng alikabok mula sa araw ng trabaho. Hindi ko sinabi sa iyo na huwag nang pumunta. Ang boses ay malalim at kalmado, ngunit may tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. Si Eleanor ay nakaramdam na ang hangin ay naging mabigat. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang mga salita ay natigang sa kanyang lalamunan. Paumanhin po, Ginoong Carson, natapos ko lang ang paglilinis at nawala ako. Bulong niya, iniiwasan ang kanyang tingin habang pinapanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Tumigil siya sa harap niya. Ang distansya sa pagitan nila ay maliit na maliit. Mayroon kang mga anak. Hindi ito tanong, ito ay pahayag ng katotohanan na matagal nang alam. Opo, ang sagot ay simple, walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Sinabi ko na sa liham na hindi ako maaaring tumanggap ng babae na may mga anak mula sa ibang lalaki. Ang rancho na ito ay kailangan ng isang asawa na walang komplikasyon, walang mga responsibilidad na nagmula sa nakaraan. Ang mga salitang ito ay bumagsak tulad ng mga bato sa pagitan nila. Bawat isa ay may bigat na hindi maipaliwanag. Si Eleanor ay nakaramdam ng init na umakyat sa kanyang mukha, halo ng kahihiyan at galit. Ngunit hindi siya umatras, hindi siya yumuko. Naiintindihan ko po, ang boses ay nanginginig ngunit hindi sumuko. Ngunit nandito na ako at ang aking mga anak ay pagod at gutom mula sa paglalakbay. Hinihingi ko lamang ang isang gabi upang makapagpahinga bago kami maghanap ng ibang lugar na pupuntahan. Isang gabi. Ulitin si Caleb na tila tinitimbang ang kahilingan sa isipan, pagkatapos ay tumango ng mabagal. Isang gabi, bukas sa umaga, aalis ka. Si Martha ay maglalaan ng kwarto para sa iyo at sa iyong mga anak. Ngunit huwag kang mag-ilusyon. Babae, walang kasal na mangyayari dito, walang permanenteng lugar para sa iyo sa rancho na ito. Tumango si Eleanor, ang kanyang mga mata ay hindi umiiwas mula sa kanya kahit na ang kanyang puso ay nadurog sa loob. Ang gabi ay dumating ng dahan-dahan sa rancho. Ang kalangitan ay naging kulay dalandan at pulang abo bago tuluyang dumilim.
Si Eleanor at ang kanyang mga anak ay dinala sa isang maliit na kwarto sa likod ng pangunahing bahay, isang espasyo na halatang hindi ginagamit ng mahabang panahon. Ang sahig ay puno ng alikabok, ang mga dingding ay may mga bitak, at ang iisa lamang na bintana ay sumisira. Ngunit mayroon itong mga kama, dalawa, na may mga kumot na lumang-luma ngunit malinis, at iyon ay sapat na. Habang hinihimas ng kanyang mga anak ang kanilang mga mukha at mga kamay sa isang palansana ng tubig na malamig, si Eleanor ay umupo sa gilid ng kama at tumingin sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay magaspang, puno ng mga sugat at peklat mula sa mga taon ng paggawa, mga kamay na nagtrabaho sa mga tindahan ng labas sa Philadelphia upang kumita ng sapat para sa pagkain at tirahan. Mga kamay na ngayon ay walang kinabukasan na hawak, walang pangako na kakapitan. Inay, gutom ako. Ang boses ng kanyang panganay ay mahinang-mahina, halos takot na magsalita ng malakas. Si Eleanor ay ngumiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, at hinawakan ang mukha ng kanyang anak na may pagmamahal. Alam ko anak, hintayin natin kung may dadalhan silang pagkain. Kung wala, mayroon pa akong konting tinapay sa aking bag. Kakain tayo, huwag mag-alala. Ang pangako ay simple, ngunit may bigat na hindi mabibigat ng anumang salita. Ilang minuto pa, kumatok si isang batang babae sa pinto, dala ang isang tray na may kanin, beans at konting karne. Ang pagkain ay simple ngunit sapat at si Eleanor ay nagpasalamat ng taus-puso. Ang batang babae ay tumango nang mabilis at umalis, nang hindi nagsasalita, na parang takot na makita kasama ang mga bagong dating. Ang tatlo ay kumain ng tahimik, ang kanilang mga tiyan ay puno para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nang makatulog na ang kanyang mga anak, nakahiga ng magkadikit sa maliit na kama, si Eleanor ay lumapit sa bintana at tumingin sa labas. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nag-iilaw sa mga parang na nakapaligid sa rancho na may malamig na liwanag na nagpapakita ng bawat detalye ng malinaw. Ang hangin ay malamig na, tumagos sa mga bitak ng dingding, at siya ay nagbalot ng kanyang sarili sa kanyang shawl na manipis. Naririnig niya ang mga tunog ng gabi, ang mga cricket na umaawit sa mga damo, ang mga aso na tahol sa malayo, ang hangin na umihip sa mga puno. Mga tunog na dapat ay mapayapa, ngunit sa kanya ay parang mga paalala ng kanyang kalungkutan, ng kanyang kabiguan na makahanap ng seguridad para sa kanyang pamilya. Sumandal siya sa dingding at pinahid ang luha na tumulo sa kanyang pisngi, luha na hindi niya pinahintulutan ng kanyang mga anak na makita. Mga araw na dumaan ay parang walang hanggan, bawat oras ay umaabot ng kapamanayan. Bawat umaga, si Eleanor ay gumigising bago ang bukang liwayway, nananatiling umaasa na baka magbago ang isip ni Caleb, na baka bigyan siya ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Ngunit ang mga araw ay lumipas at walang salita. Mula sa kanya walang pagkilala na nandoon pa rin siya. Si Martha ay ginawa siyang magtrabaho sa mga gawaing bahay, mga trabahong walang katapusan at nakakaubos ng lakas. Maglinis ng sahig, maghugas ng mga damit, magluto para sa mga manggagawa, magtanim sa hardin. Si Eleanor ay ginawa ang lahat ng walang reklamo, na alam na ang bawat araw na siya ay nananatili ay isang biyaya, isang pagkakataon na manatiling may bubong sa ulo ng kanyang mga anak. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay magrekomenda ng video na ito sa mas maraming tao na mahilig sa mga kwento ng romansang pangkasaysayan. Komento kung saan ka nanggaling at ano ang iyong iniisip tungkol sa desisyon ni Eleanor. Ang iba pang mga katulong ay tumingin sa kanya ng pahilis, nagbubulong sa isa't isa kapag akala nila ay hindi niya maririnig. Ngunit naririnig ni Eleanor
Ang lahat, bawat masamang komento, bawat pinakalumang tawa, bawat tingin ng paghamak, hindi siya umaaksyon, hindi siya makakapag-react. Mayroon siyang mga anak na pakainin at isang lugar, kahit mahirap, na tawagin na kanlungan. Isang hapon, habang naglalaba siya sa maliit na ilog na malapit sa rancho, may narinig siyang mga boses na nagmumula sa mga puno. Dalawang babae, sina Rosa at Carmen, mga katulong na mas matagal nang naroroon, ay nag-uusap ng malakas. Hindi alam na naririnig sila. Tingnan mo ang babaeng yon na akala mo ay sino na nananatiling dito kahit sinabi ng umalis. Walang kahihiyan talaga. At ang mga anak niya mula pa sa ibang lalaki, nakakahiya. Ang mga salitang ito ay sumaklay kay Eleanor tulad ng palakol, ngunit hindi siya kumilos, hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Patuloy siyang naglaba. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng automatiko habang ang kanyang isipan ay lumayo, pumunta sa mga alaala ng mas maligayang panahon kung kailan ang kanyang asawa ay nabubuhay pa at ang mundo ay puno pa ng pag-asa. Gumawa ng ilang linggo mula nang dumating si Eleanor at ang buhay sa rancho ay patuloy na umiikot ng walang pagbabago. Ngunit sa loob ng tahimik na rutina, may mga bagay na nagsisimulang magbago nang hindi napapansin. Si Caleb, na dati ay hindi kailanman tumitingin sa kanya, ay nagsimulang obserbahan siya mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa kanya habang naglalakad siya sa parang o nagtatrabaho sa hardin. Minsan, habang nagdadala si Eleanor ng tubig mula sa balon, nadulas ang kanyang paa at muntik nang mahulog ang malaking timba. Mula sa kung saan, lumitaw si Caleb at hinawakan ng timba bago tuluyang mahulog. Ang kanyang mga kamay ay malaki at matatag. Mag-ingat ka. Ang mga salita ay simple, walang emosyon, ngunit ang katotohanan na nandoon siya na tumulong ay isang bagay na hindi inaasahan ni Eleanor. Salamat po. Bulong niya, iniiwasan pa rin ang kanyang tingin. Tumango lang si Caleb at umalis, ngunit mula sa araw na iyon, si Eleanor ay nakaramdam ng isang pagbabago sa hangin, isang bahagyang pag-shift sa paraan ng pagtitig niya sa kanya na parang may nagsisimulang basag sa yelong pader na itinayo niya sa pagitan nila. Isang gabi habang naglalakad si Eleanor pabalik sa kanyang kwarto, pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw, narinig niya ang mga boses na nagmumula sa opisina ni Caleb. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at kahit alam niyang mali ang makinig, hindi niya mapigilan ang sarili. Ang boses ni Caleb ay malalim at puno ng pagod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Martha. Nandito pa rin siya at hindi ko siya mapalayas. Bakit hindi? Tanong ni Martha, ang boses ay puno ng iritasyon. Sinabi mo nang umalis siya, dapat sumunod lang siya. Alam ko, sagot ni Caleb, ngunit may isang bagay sa kanyang tono na mas komplikado kaysa simpleng utos. Ngunit mayroon siyang mga anak, Martha. Mga batang walang kasalanan sa lahat ng ito. Paano ko sila itataboy sa disyerto nang walang kahit ano? Katahimikan ang sumunod, mahabang katahimikan na puno ng mga hindi nasasabi. Si Eleanor ay nakaramdam ng isang bagay na tumalon sa kanyang dibdib, isang bahagyang pag-asa na ayaw niyang bigyang pansin, ngunit naroroon pa rin. Umalis siya ng tahimik bago marinig ng sinuman. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Kinabukasan, si Caleb ay nagsalita sa kanya ng direkta sa harap ng iba. Mananatili ka. Ang mga salita ay simple ngunit may bigat na hindi maitutumbas. Magtratrabaho ka para sa iyong pananatili at sa iyong mga anak. Walang kasal, walang mga pangako, ngunit mayroon kayong tirahan at pagkain. Tumango si Eleanor, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi niya pinahintulutang mahulog, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat na hindi niya kayang ipahayag sa mga salita. Mula sa araw na iyon, ang buhay ni Eleanor sa rancho ay naging mas lehitimo, ngunit hindi naging mas madali. Ang mga iba pang katulong,
lalo na si Rosa at Carmen, ay hindi tinanggap siya. Patuloy siyang tinatrato na parang dayuhan, parang isang banta. Ang kanilang mga insulto ay naging mas malinaw, ang kanilang mga sabotahe ay mas madalas. Nawawala ang kanyang mga gamit, ang kanyang pagkain ay binubulok bago niya ito makain. Ang kanyang mga anak ay tinawanan ng mga ibang bata. Ngunit si Eleanor ay hindi sumuko, hindi bumigay. Nagtrabaho siya ng mas mabuti kaysa sa lahat. Ginawa ang kanyang mga gawain ng may dedikasyon na walang kapantay. At unti-unti ang iba pang mga tao sa rancho ay nagsimulang respetuhan siya. Kahit na ang mga katulong ay hindi pa rin. Ang mga manggagawa sa parang ang mga lalaking nagtrabaho kasama ni Caleb ay nakita ang kanyang sipag at tapang at nagsimulang tratuhan siya ng may dignidad. Gumawa ng 2 buwan mula nang magsimula ang lahat at isang gabi may dumating na pagsubok na mag-uudyok ng lahat na magbago. Isang malakas na bagyo ay sumaklaw sa rancho. Ang hangin ay sumisigaw tulad ng hayop na nagdurusa. Ang ulan ay bumagsak tulad ng mga karayom na tumatagos sa lahat ng nasa kanyang daan. Ang mga bubong ay nagsimulang tumagas, ang mga hayop ay nagsimulang mag-alala, at ang lahat ay nagmamadali upang protektahan ang kanilang mga pag-aari. Sa gitna ng kaguluhan, ang bunso ni Eleanor ay nagtago sa isang sulok ng kanyang kwarto, tumatakbo mula sa malakas na ingay ng kulog. Si Eleanor ay hinanap siya sa gitna ng ulan. Ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas sa takot. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri ng bawat sulok habang ang tubig ay bumabagsak mula sa langit tulad ng isang walang tigil na katarata. Nakita niya ang kanyang anak malapit sa mga koral, nakatayo ng nag-iisa at umiiyak. Tumakbo si Eleanor, walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip sa kanyang sariling kaligtasan. Ngunit bago niya maabot ang bata, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin, ang malakas na sigaw ng isang matanda sa tarangkahan na nagsimulang gumiba. Ang mabibigat na kahoy ay bumigay sa ilalim ng presyo ng hangin. Ang tarangkahan ay nagsimulang bumagsak, direktang papunta sa kanyang anak. Bago pa niya isipin, isang bigura ay lumitaw mula sa dilim at kinuha ang bata. Hinila siya paalis ng daan ng panganib ilang segundo bago ang tarangkahan ay bumagsak sa lupa na may malakas na ingay. Si Caleb, basang-basa at hiningal, ay humawak sa bata nang mahigpit sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Eleanor sa gitna ng ulan. "Okay ka ba?" Sumigaw siya sa gitna ng ingay ng bagyo. Tumango si Eleanor, walang salita na makukuha. Ang kanyang mga luha ay pinahalo ng ulan sa kanyang mukha. "Pumunta ka sa loob, dalhin mo ang iyong anak." Utos ni Caleb at si Eleanor ay sumunod. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, tumingin siya pabalik at nakita niya kung paano si Caleb ay nananatili sa labas na nanunood upang masiguro na sila ay ligtas bago siya bumalik sa kanyang sariling mga gawain. Ang gabi na iyon, nang kumalma na ang bagyo at ang rancho ay nakabalik sa katahimikan, si Eleanor ay hindi makatulog. Nakaupo siya sa gilid ng kama ng kanyang mga anak na pinapanood silang matulog ng mahimbing. Ang kanilang mga mukha ay mapayapa at walang alam sa panganib na muntik nang mangyari. Ang isip niya ay puno ng larawan ni Caleb, ng paraan ng pagtakbo niya upang iligtas ang kanyang anak nang walang pag-aalinlangan, ng tapang na ipinakita niya. "Bakit mo ginawa iyon?" tanong niya nang makita niya si Caleb kinabukasan habang naglalakad siya palabas ng bahay. Tumigil si Caleb, tumingin sa kanya ng direkta. "Hindi ko maaaring hayaan siyang mamatay. Ganoon lang yun. Ngunit hindi iyon simple." Pilit ni Eleanor, "Tinanggihan mo ako, nilapastangan mo ako sa harap ng lahat. Bakit ngayon?" "Dahil mali ako." Ang mga salita ay lumabas ng mabilis, halos galit. "Mali ako at hindi ko alam kung paano ayusin ito." Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, puno ng lahat ng hindi nasasabi sa pagitan nila.
Si Eleanor ay nakaramdam ng isang pagbagsak sa kanyang dibdib, isang bahagyang pagbigay ng mga depensa na matagal nang itinayo. Hindi mo kailangang ayusin ang anuman, bulong niya. Mayroon na akong kailangan ko, isang lugar para sa aking mga anak at trabaho. Hindi ko nahihilingin ang higit pa. Tumango si Caleb, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang bagay, isang bagay na hindi pa niya handa na aminin. Sabihin mo sa mga komento, sa tingin mo ba dapat magtiwala si Eleanor sa kanya? O mayroon pa bang mga lihim na maaaring sumira sa lahat? Gusto kong malaman ang iyong opinyon. Ang bagyo ay nagsimulang bumuo sa abot tanaw sa takip silim. Ang itim na mga ulap ay sumusulong sa mga parang tulad ng isang tahimik na hukbo na hindi humihingi ng pahintulot upang sumalakay. Ang hangin ay bigla at malakas na nagbago ng direksyon. Nagdadala ng amoy ng ulan at inilipat na lupa. Ang amoy na iyon na palaging nag-uuna sa mga pagbabagong hindi na maibabalik, na palaging nag-aanunsyo na walang babalik. Sa dati, ang mga puno ay yumuko sa ilalim ng lumalaking lakas ng mga bugso. Ang kanilang mga dahon ay nagbubulong ng mga babala na sinasalamang mga matatanda lang ang nakakaalam kung paano bigyang kahulugan. Mula sa pangunahing gate, isang nag-iisa ng mga ngabayo ay papalapit ng mabagal, ngunit walang tigil. Ang kanyang figura ay nakasingaw laban sa nakakatakot na langit, tulad ng isang tanda ng mga panahong inaasahang hindi na makikita muli. Nagdadala siya ng isang bagay sa kanyang mga kamay, isang dokumento marahil o isang sandata, imposibleng sabihin sa distansyang ito, ngunit alam ni Eleanor sa katiyakang higit pa sa katwiran at nag-install sa kaibuturan ng kaluluwa, na ang lalaking ito ay nagdadala ng katapusan ng isang bagay na mahalaga o ang simula ng isang bagay na mas nakakatakot pa. Si Eleanor ay pinagmamasdan siya mula sa balkonahe. Ang kamay ay humahawak sa pilak na brooch na ibinigay niya ilang araw na ang nakalipas, nararamdaman ng malamig na metal laban sa basang palad. Ang maliit na bagay na iyon na naging simbolo ng lahat ng maaaring nangyari at marahil ay hindi kailanman mangyayari. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang linggo na ang nakalipas, tinanggihan at nag-iisa, na nagdadala lamang ng sakit, ng paglapastangan at ng imposibleng bigat ng kanyang mga anak. Ngayon ay may isang bagay na kakaiba sa kanyang postura, sa kanyang mga mata na hindi na umiiwas, sa bawat linya ng kanyang mukha na sinimulan ng markahan ng buhay. Sa tabi niya sinusuri ni Caleb ang rifle na may tumpak na mga galaw, ang panga ay tense na naghahayag ng alalahanin na tumatangging bigkasin ngunit umaapaw mula sa bawat kilos. Dahil ang ilang multo ng nakaraan ay hindi kailanman nagpapahinga ng mapayapa, hindi mahalaga kung gaano kalim ang pagtatangka nating ilibing ang mga ito sa mga libingan ng katahimikan at pagkalimot, at ang ilang lihim, gaano man iningatan sa ilalim ng mga susi at sumpa, ay palaging nakakahanap ng daan pabalik sa ibabaw upang singilin ang kanilang presyo.